Pero wag mo tayong magsaya kasi ipapatawag pa ako ulit. Ganun pala. Mas mabilis padalhan ng subpoena at warrant ang kagaya nating mga ordinaryong Pilipino kaysa dun sa mga putang inang magnanakaw gaya nila Martin Romualdez, nila Zaldico, Martin Romualdez, BBM. Kung inaakala mo na mapapatahimik mo ako dahil sa warrant of arrest o subpoena, nagkakamali ka dyan. Hanggat buhay ako, kahit nasa loob ako ng kulungan, bibirahin ko pa rin kayo mga politiko, kayong mga magnanakaw kayo. Tandaan nyo yan. Yan si Remulla, hindi yan pwedeng maging ombudsman. Kasi bayaran yan at tuta si Boying Remulla. Hindi pwedeng maging ombudsman ng isang politiko o isang bayaran gaya ni Boying Remulla. Tapos papaupuin mo sa ombudsman sino si Remulla? Para ano? Para wala nang humadlang sa lahat ng plano nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mapapadali ang pag-impeach kay Sara. Mapapadali ang lahat ng pagnanakaw nila. Yan ang plano nila kung bakit gusto niya magpa-appoint siya sa ombudsman. Yang si Remulla. Magnanakaw yung tuta na yan eh. Ayun, kung ikinakala nyo na mapapatahimik nyo ko dahil sa mga subpoena na yan, dahil sa mga warrant na yan, nagkakamali kayo. Eto, nandito pa ako, hindi ako nagkulong. Yung mga loyalista, mga basir dyan, sinasabi yung himas Rias, hindi ako maghihimas ng Rias. Okay? Oo, himas cellphone. Hindi ako maghihimas ng Rias na yan. Ba't ako makukulong? Hindi naman ako magnanakaw. Diba? Ang bilis nilang na-trace kung nasaan si Alice Guo noong hinahanap nila. Diba? Ang bilis nilang mahanap si Kibuloy. Ang bilis nilang ninakaw si PRRD. Pero bakit ang hirap ipakulong at ipatawag si Zaldico, Martin Romualdez at ang mga iba pang politikong magnanakaw? Yan. Diba? Tapos ako ipapasubpinan nyo, magnanakaw ba ako? Pero kahit gano'n, nagpapasalamat pa rin ako sa DIDG kasi kahit pa paano, sila ay CIDG ba? Yes. Kahit pa paano, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Isang karangalan sa akin na ipatawag ako, isang karangalan sa akin na makulong ako dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan. Hindi nakakahiya sa isang tao na makukulong o mamamatay dahil sa pagkikipaglaban niya para sa kanyang bayan at sa kanyang karapatan. Pero nakakahiya na tumakbo ang politiko, wala kang serbisyo kung hindi pagnanakaw lang ang ginawa mo. Yan ang nakakahiya. Mabuhay ang Pilipino! Mamatay ang magnanakaw! Yan. Sino pa? Wala. Kakain muna ako kay gutom na ako. Bakainin mo na, bakainin. Kailangan na inom. Hina sa lakas ng boses. So, hihinaan ko ang boses nila. Wala na rin akong boses. So, and please, bear with me if I cannot speak really in Tagalog. I'm trying to fight for the country, but shame on me because I really don't know how to speak straight Tagalog. Ito lang ang masasabi ko sa lahat ng mga audiences, ng mga vloggers, ng mga famous vloggers dito. Bakit napakahalaga na tutulan natin, kalampagin natin ang pag-appoint kay Boying Remulla bilang ombudsman. Isa lang kasi ang nakikita ko. And it comes with pattern recognition. Ang pamahalaan ay walang ginawa. Walang ni isang hakbang na ginawa para sa interes ng bayan. It's always about their personal interest. To cover up for their crimes, to cover up for their plunders, to cover up for everything na mali na ginagawa nila sa bayan, pagnanakaw, paglalapastangan sa mamamayan, pagpapahirap sa mga Pilipino. Now, it's very important to speak up. Kasi kung lahat ay nababayaran at lahat ay tatahimik, anong mangyayari sa bayan? Ang pag-appoint kay Boying Remulla, it has nothing to do with public interest. It has nothing to do with public service. Ang gagawin lang nila dyan ay bubuhayin ang impeachment ni Sara Duterte. Again, I just want to clarify, I've been a supporter of Duterte family not because I am a fanatic person, but because of a good track record. Give credit where the credit is due. Yun lang yun. It's nothing to do with fanaticism. Now, iuupo nila si Boying Remulla para mag-proceed by hook or by crook ang impeachment kay Sara. Para wala na silang balakid
para gawin kung anong gusto nilang gawin sa bansa. Threat para sa kanila ang isang Vice Presidente Sara Duterte dahil ang intensyon at interes ni Sara Duterte ay wala sa pansarili kundi para sa bayan. At yon ang dapat rason na dapat magkaisa tayo. Pumanig tayo, makialam tayo at alamin natin ang tunay na sitwasyon ng bansa at kilalanin natin kung sino ang mga leader na may tunay na malasakit sa bansa. Hindi yung mga ginagago lang tayo. Yung lahat ng investigasyon, lahat ng hakbang na ginagawa ng gobyerno, it has nothing to do with public interest. Kanina nandun kami sa CIDJ dahil si Park, as you all know him, Kuya Park, isa din siya sa mga lumalaban, bumuboses for anti-corruption. Pero ang ginawa nila, hinanap nila ang bahay ni Park sa Mindanao. Pinadalahan ng sabpina. Ang batas ay ginagawa upang hulihin ang mga kriminal. Hindi para iligtas ang mga hudas at hindi para i-persecute ang mga taong bumuboses sa mga maling ginagawa ng pamahalaan. Hindi ako magmamakaawa na bumaba silang lahat dyan because I truly believe that it's just a matter of time. Senate is in chaos, nagtuturuan sila kung sino-sino ang sinasakripisyo nila. It started with Chis Escudero, now with Risa Ontiveros. They're fighting. They are allies but they're fighting against each other. Bakit? Napakahina na ng Senado. Napakahina at napakagulo na ng Kongreso. Dahil mahina ang leader natin sa ehekutibo. It's just a matter of time before this fucking government crumble and there will be nothing for the Filipinos. Kaya it's time for you. We're calling for the big day but I cannot pronounce the date kasi maraming sumasabotahe sa amin sa totoo lang. Supposedly it was October 5. Maraming pumapasok sa grupo namin, maraming gustong sumuporta sa grupo namin, but at the end of the day, sinasabotahe lang nila namin to make sure that we can be neutralized. Ito lang masasabi ko sa mga Pilipino na tataksil sa tunay na adikain na para sa mamamayan. It's not about the colors. What we're fighting for here, it's not about the colors. Yes, I support Sara Duterte, but I supported Sara Duterte. I'm supporting Sara Duterte for a good reason, for a good track record, for a pattern of good performance and nothing else. Now, panawagan ko sa mga sumasabotahe namin, we are supposedly gonna do like big days at 12. Pero ewan ko, matutuloy ba o hindi dahil maraming sumasabotahe sa amin. We were so disappointed yesterday nung malaman namin because we were in a closed meeting. Walang dapat magkaroon sana kami ng isang big day pero unfortunately merong nakalusot sa grupo namin. So we're gonna regroup again at sisiguraduhin namin na kahit anong pananabutahe ang gawin nyo, hindi kami titigil. Titigil lang kami kapag patayin nyo kaming lahat. So yun, pumanig sa atin ang panahon. Lumaylo ang init. So yun mga kababayan, nandito kami ngayon sa kasalukuyan sa harap ng Korte Suprema